daan ng poong narana. Tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng Adbiento. At sa linggong ito, mga kapatid, konting-konti na lang muli nating ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa umagang ito, bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Maraming salamat, Panginoon. 16 days na lang yata ho at magpapasko na. At ito ang laman ng ating mga puso, ng ating mga isipan, ang pasasalamat. Nasindihan na po natin ang pangalawang kandila ng korona ng Adbiento. Kung nung nakaraang linggo, ang tema ng ating unang kandila ay pag-asa. Ngayon, ang ikalawang kandila ay ang kandila ng kapayapaan. Kapayapaan. Pwede ho ba ngayong umaga, ngayon pa lang, sabihin natin sa katabi natin, peace be with you. Yan ang pangalawang biyaya ng linggo ng Adbiento, kapayapaan. Pero mga kapatid, nakakalungkot lang pong marinig ang mga hindi pa rin mabuti at magandang nangyayari sa paligid natin dito sa loob
at labas ng bansa. Bago pa matapos ang taon na ito, may mga humahabol pa. Mga kalamidad, trahedya, aksidente, gera pa rin sa mundo. At syempre, tayo po ay ginulat ng pagsabog kahit malayo tayo sa kanila. Nagulat tayo sa isa na namang pagsabog habang nagmimisa sa Mindanao. Sabi nga nung komento ng isang matanda, "Hi, Father, ang ingay na naman ng mundo. Ang gulo na naman ng mga tao. At ilang kaya sa atin dito? Ilang kaya sa atin dito ang nasa gitna ng gulo at ingay sa buhay niya ngayon? Bago matapos ang 2023, Lord, maghari pa rin nawa ang kapayapaan. Ipagkaloob nawa ng Panginoon ang kapayapaang hinahangad natin." Alam niyo mga kapatid, ito ang bigay ng Paskong darating sa atin. Ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Ibabalik niya ang kaayusan. Ibabalik niya ang kapayapaan na sinira ng unang pagkakasala ng tao. Ano po ang unang pagkakasala ng tao kung babalikan natin? Disobedience. Katigasan ng ulo. Ang pagsuway sa utos ng Diyos. Sinabi ng lahat pwedeng kainin, pwera lang sa bunga ng punong ito. Iyan ang unang kasalanan, katigasan ng ulo ng tao. Kaya sa unang pagbasa, ang sabi ni Propeta Isaías, katulad ng mabuting pastol, ibabalik ng Panginoon ang mga tupang naligaw, ang mga tupang nawala. Napakinggan ng Diyos ang hinaing, ang tawag ng kanyang bayan. At lagi nating tatandaan, hinding-hindi magsasawa ang Diyos na ibalik tayo, na bawiin tayo. Kaya alam niyo mga kapatid, sa totoo lang ho, talagang gumugulo ang buhay. Maraming nasisirang buhay dahil sa katigasan ng ulo. Alam ng mga magulang yan. Minsan, hindi dahil sa kulang sa pinag-aralan. Hindi dahil kawalan ng kaalaman. Kaya hindi sumusunod. Aminin na natin ang totoo. Dahil sa angking kayabangan, katigasan, kaya ayaw sumunod. Kaya nagkakagulo Kaya nagkakaproblema. Ito classic to na lagi kong ginagamit na halimbawa. Naalala po ba ninyo yung napakalaking signage noon sa EDSA? Inilagay nila yung malaking signage. Anong nakalagay? Walang tawiran na kamamatay. Naalala po ninyo? Ang laki-laki nun. Walang tawiran na kamamatay. Pero marami pa rin tumatawid, nakikipagpatintero sa sasakyan. Pinalitan nila. Walang tawiran may namatay. Pero ganun pa rin. May tumatawid pa rin. Kaya kinabahan na ako, baka ang susunod na ilalagay, walang tawiran papatayin. Ang tigas ng ulo Anong sabi ng magulang? Pag ang anak ay hindi sumunod, napalo, nadapa, anong sabi? Ayan. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ngayong matanda na tayo. Ayan. Sinabi ng hindi sa'yo yan.
kinuha mo pa rin, ginawa mo pa rin, inagaw mo pa rin. Ngayon, ikaw ang nahihirapan. Magtataka tayo. Sa ibang lungsod, Pilipinas pa rin naman, sumusunod naman. Sa ibang bansa, ang Pilipino, sumusunod naman. Kaya nga, kung paanong may ilang araw pa bago magpasko, kung paanong may ilang araw pa bago magbagong taon, habang malakas, habang may oras ka pa, gawin natin ang payo ni San Pedro sa ikalawang pagbasa natin. Huwag mong babaliwalain ang mga utos at batas na gumagabay sa atin araw-araw. Hindi laging madali, hindi laging mabilis ang matutong sumunod, lalo na pag matanda na tayo. Pero dapat, unti-unti, dahan-dahan, nagiging tama at matuwid ang anumang mali sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, ngayong Adbyento, hindi lang natin titignan ang mga dapat ayusin sa bahay at sa buhay natin bago magpasko. Ang Adbyento, hindi lang panahon para isipin mo lang ang mga nakikita mo at ng ibang tao sa iyo. Ngayong Adbyento, sabi ng ating Ebanghelyo, makinig tayo. Makinig tayo. Makinig tayo sa mga katulad ni Juan Bautista. Hindi lang magaling magsalita, hindi lang matapang magsalita, kundi tama, totoo, at mabuti ang sinasabi niya. Huwag mo lang piliing pakinggan ang mga taong matamis at matalino magsalita, pero wala namang masabing mabuti at magandang ginagawa. Alam niyo po mga kapatid, dito sa Quiapo, maraming mahusay magsalita. Pero may isang tao, may isang empleyado, may isang lingkod tayo dito sa simbahan na nakakabilib pakinggan kahit hindi siya nakakarinig at nakakapagsalita. Si Kuya Victor, yung isa ho nating sakristan mayor, si Kuya Victor, minsan nakakainggit. Habang maingay ang paligid niya, habang natataranta ang paligid niya, alam niya pa rin gawin at sundin kung ano ang dapat, kung ano ang tama. Sa pagkapatuloy na misa natin, ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, pakinggan mo ito. Peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Ipagdasal natin ang kapayapaan ni Kristo na maghari pa rin sa puso ng bawat tao, ng bawat pamilya, ng bawat bansa sa mundo. Kapayapaan na ibibigay ng tapat at tunay na pagsunod natin sa Diyos. Hindi man agad-agad, hindi man madali, pero kung sisimulan mong sumunod at hindi ka na magdadagdag sa gulo at katigasan ng ulo, mga kapatid, araw-araw, hindi imposibleng pumayapa pa rin sa mundo. Peace be with you. Amen.